bago tayo magtungo sa ating break, panoorin nyo na muna kung ano nga ba ang kwentong MPL ng ating mga players. Yung kwento ko po kung paano ako nakapunta dito sa MDL, siguro po mas pinorsigihan ko po talaga maging malakas at nilabas ko po lahat ng potential ko ngayong season dahil alam kong mas kaya naming makipagsabayan sa mga pro teams ngayong season. Siguro po, in-improve ko rin po yung mga air ko kasi nahirapan din mag-adjust sa akin yung team ko last season. Yun lang. Dito walang respect, pag game number 2 na, wala nang All out na! respect ban eh. Unless yung mga common binaban nila like Freya, ayun, respect ban pa rin dyan kung ayaw nilang malaso Tingin na. ko, Ayan, sabi ko pala, ayaw talaga eh. sasabihin ko pa lang yung tingin ko. Pag pinakawalan nila, doon magkakaalaman eh. O parang pinokpok yung sarili mo pag inopen mo yung Freya, sabi dito ni coach. Ngayon ko na lang ulit narinig yan ah. Parang pinakpok mo yung sarili. Totoo naman din. At syempre gusto mong maaga pa lang, maagapan mo na. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. But remember, yung Harit mo ay pwede nga gamitin pa dito. Ayan yung recap Karibok natin guys ha. Dahil ginamit na po ito ng flare, di na nila pwede gamitin. Pero pwede pong gamitin ng kalaban nila. Kaya po nila binan. Sana'y naintindihan nyo po. Yeah, Harit and Phobius, ayan yung mga pwedeng gamitin mamaya netong Karibok for flare. Badang. Ayan, badang pala. Ayoko nang maging mahingi kasi kanina naban nung sinabi ko rin, nung binanggit ko. Pero grabe yung yung heroes. Respect talaga. Yung Florin na naman eh, hindi Yung natin Florin ni Dambu makikita. ayaw paggamit. Pwedeng mag-Matilda si Dambu kung yun yung nila, yun yung comfort nila. Pero baka sila yung mag-ban. Kasi yung feature ni Dambu, parang pang support na, parang utility type yung Oo, yung specialty, specialty niya eh. Pero ano pa kayang pwede maging specialty sa atin itong kasi bukod sa nakita na nga natin yung sabihin natin advantage sana kung makuha na yung Matilda. Kaso hindi nila gusto sana na ma-close off din yung Sila heroes. mismo oo. Sabi sa'yo yun, ma-close off din yung heroes nila Zansui. At ngayon, Badang? Phobius or... Hindi nyo kailangan kuhanin yung Phobius kasi bawal na nilang gamitin. So, Badang siguro. or Suyu. Ayun nga pala, Suyu. Kung Kasi nag-join na sila eh. Oo nga. So, Suyu or Badang. Ito yung mag-Granger, yung player. Oo, Granger. Sila yung mag-Granger niya. Kung pag di kinuha yung Suyu, pwede to mag-Suyu Granger agad. Pero ito, tricky. Kasi pwedeng lumiko ng XP nga agad. Itong Karibok Heroes. But would you rather, hinamon, would you rather nga na may bigay yung Suyu dito kay Zansui? Sa tingin ko mas worth it na kuhanin yung Suyu. Oy! May pinapatunayan. Prayo. First time mo, Selena! First time mo, friend. Na maprayo. Kasi, wala na yung odds na baba ng win rate ng Sele. Last week parang nananalo na halos eh. Pero last time, kanina natalo Oo, natalo tong Selena to kay no? Cinderella. So parang may gustong patunayan nga itong si Rick sa kanyang Selena. Pero to prioritize a Selena over every jungle, every gold laner out there, parang Oy! ang laking bagay nito, pero grabe naman yung mga biglaang pick sa ganito at liko. Pala, ba't pinaban niya yung Freya, yung isa pang F-ban. Kinuha niya agad Moscow para wala na rin basta-basta makapampugo sa isang Fanny pag sa sides, walang manguntok sa kanya. Combo meal ka agad. Busog-lusog. Combo meal ka agad dito ang player. Dahil nga Okay. dun sa pick ng Moscow. Tsaka ang bilis. Ang hirap nilang habulin sa mapa. Pressure ng Fanny, pressure ng Moscow sa mga split pushes. Ang Malaking daming threat. pang sidestep, mga fade away. Uy, pero ito, may fade away ito. Okay. Pumabaligtad dyan. May GC kanina, nakita natin. Kung paano baligtad rin yung Suyo yung niya, suyo no? niya. Una ulo eh. Pero maganda Badang. Agatot muna. Okay. Gatot. Pwede pa rin naman actually Oo. nila i-flex to kung sakali man. Parang sa style ni Kaikit kanina, Oo. bagay yung mga bagang tuloy. Ginagat eh. Badang. Teka lang. Maganda tong combo din ng Karibok. Yung Onyx Waves na sinasabi ni Josh Cakes. Yung
Gatot and Selena. Pag tinamaan ng pana, AOG kagad. Kaso or sila either Monster way. Mage kasi yun. Well, malay natin. Okay. Kasi yumayawi itong si ano eh. Oh, sumanib na kanina si Yawi. Malay natin, may ganong klaseng combo. Ito na, third Okay. pick tayo, Hylos. Ay gagamitin naman this time ng kupunan ng Flare. Just like how Hero did it on the first game, pwede nilang i-flex tong Hylos na to at pumili pa ng ibang roam. Ang laking bagay nito kasi somehow masesecure nila yung space pagka nagkaroon ng mga Lord and Turtle takes. Kasi nga, because of that Luris pathway. And as well as yung mga didikit sa proximity ng Fanny, pwede siyang magpa-ring of order lang doon eh. Oo. Diba? At habang tumatagal, mas gusto niya. Diba? At nakikita rin naman natin ngayon for Karibok Heroes, ano ba yung magiging reaction nila dito? Ano pa yung possible Obvious, oh. no option? And speaking of option dito ng Flare, tanggalin yung Povius. Ang plano kasi dito ng Heroes, hindi sila, yung approach nila sa pick, hindi sila nagde-depend sa anong pick na meron ng Flare. Di ba usually pag may Fanny, Phobius kukuhanin mo kasi mangganda rin counter yan sa Fanny. Kasi dahil sa chasing mechanism ng Phobius and then yung crowd control niya, Dark Wave para maputol mo yung Sumpa. cable, di ba? At matanggal mo yung air superiority. Isa kasi yun, pag na-cancel na putol yung tali, marireset yung air superiority. Then pero yung approach talaga nila is sa kanila mismo. Wala silang paki sa draft ng kabila. Basta kami, yung draft namin ang gusto namin, parang naka-blueprint na yung mga heroes na pinipili nila. Tsaka parang ang tricky nito. Ang tricky din para sa Karibok Heroes. Kahit sabihin natin si Lina to, kaso masyado kang naka-base din sa early nyo. You are that confident, tas sinamahan pa nga ng Suyu. Oo. And, All in kasi. Pag Selena, pag hindi talaga tumatama yung pana, ang hirap ng buhay mo. naiilagan. No? Kagaya ng nangyari kay Cinderella kanina, talagang naiilagan lang yung pana niya. Tsaka nagiging patay baraha. Patay baraha. At ngayon para sa Karibok Heroes, yung option na mag-late game, si Silion dito, Tinanggal. sila Amboy, tinanggal na agad. Early talaga. Gusto nila tapos ka agad. Walang walang pwedeng mangulit sa high-loss nila sa ngayon. Kasi yung Gatot, hindi naman pwede lagi siyang babad sa harap din. Kasi kailangan niya ng somehow space para makapag-surpresa. Oo, nakatago ka dapat. Oo, tago So, rin kailangan meron silang hero dito na pwede magbabad. Ngayon ka mag-glupong. Pwede po. Oo, di ba? Pwede Kala mo nang hihingi ng sa akin. Ayan, pwedeng mag-glue dito si Pong. Yun nga yung sagot sa tingin ko. Someone na pwedeng magbabad at magbigay ng time para makatago si Kai Tsaka Kid. mahirap din yun sa Fanny, no? Oo, sa Fanny din, di ba? Oo. Ang bigat kumable pag ganun. Ang lagkit talaga, ibabalik ka pa. Pwede kang bumalik at then hindi mo pwedeng Ay, may balak to. Tinanggal din yung Selena. Okay. Anong natitirang post 4 natin ngayon? Eve. Ang hirap. Pag nag-farsa ka, Lagkitan mo pa. pag Pwede nag-farsa ka, malaya to. Ang sa saya bagay, nito ni Rick. even Farsa, tatayuan lang eh. So, grabe no, 3 heroes from Rick ang tinanggal. Hanggang sa dulo. Ay, from Kiel 1. Yeah. At ngayon hanggang sa dulo, Ay, hindi Amboy nila pala, yung ilalabas Amboy pala yung post si 4, no? Amboy dito ng kaniyang hero. Lucas ang ating makikita na muli sa wakas dito para sa Flare Buti binanyang Esports. Valentina. Kaya pala din na nakikita natin ngayon na parang napapangiti sila. Mm. Malaking bagay din na nakikita natin yung mga players. Oy! Ay, okay. Wait a minute. Sabi ko, sinong mangungulit kay kay Hylos. Kakarnihin, kari. The ultimate tank shredder. Kung hindi tank, i-shred niya pa rin. Mas gusto niya nga eh. Mas malambot, mas mabilis. Oo. Pong, glue. Ang expect kong pick dito kay Pong. Edith will also be possible. Siguro, maganda nga, sabi mo, Ang is top pwedeng 3, bumabad. oo. Badang, Glue, Edith. Oo, pwede rin. Ay! Eddie! Biglang liko! Or choice D. None of those. None Mention. of the above. So, ang Arlot, pangalawang appearance sa MDLS 5 kasi si Dan ang unang pumili nito nung kanilang first game against Minerva, and now hirap ang Arlot ni Ultimo si Dan that time, is hirap na hirap sa laning phase. Bumawi lang siya nung sumasali na siya sa teamfight. Maaga siyang sumali. Kung ganun din ang playstyle ng team dito ng Heroes, mahirapan sila kasi wala silang mobility type na hero eh, kasi during that time may pwede si Jeans, pwede Tsaka, yung Suyu, pero hirap.
parang masyado sila dependent sa melee range attacks, clashes. Short range lang. Kaya doon naman bumawi sa long shot, long range na atake yung Flare Esports. Ngayon ang problema, paano maabutin tong Novaria? Kasi hindi mo pwedeng parang talaga lang doon na solo nakafocus sila pong knowing na ang dami mong kaharap, may nagtatransform pang beast later on. And for this draft, parang for me, I'm liking kung paano nalaro din to ng Flare Esports. Maganda yung adjustment nila. Sabi ko nga kanina, parang walang plano itong team ng Karibok na mag-react sa anumang ng draft na meron ang Flare. Basta sila gusto nila yung hero nila mismo. Pero napaka-offensive ng lineup na to, Athena. Kung mapagana yung Selena, yung mga combos, yung mga crowd control, which is ang dami para sa Karibok Heroes, mahihirapang gumalaw ang Flare sa attacking gusto nilang gawin kahit na more on artillery. Tsaka grabe yung opening natin kanina eh. Parang nagpainit ng gusto, tapos ngayon biglang ganito yung mga heroes makikita natin. Kaya pasok muna tayo for game number 2, match number 3. Karibok Heroes, laban na nga lang din dito sa Flare Esports. 2-0 ba? Or mago all-one? Sabay-sabay natin yan malalaman. Well, 3-0 so far ang standing na meron ng ang points na meron ng Karibok at 0-3 naman for Flare. Nandun pa rin yung pabitin effect sa Flare na since last week nandoon parang tila baga kaya nilang manalo pero hindi nila Kaya natatapos. naman eh. Somehow, yun nga, kailangan tanggalin yung mga kaba sa dibdib, dagaman yan, pusa man yan. Kailangan wala muna sila. Pero ngayon, medyo asot pusa pwede natin makita pagdating dito sa jungle. At yung problema nga kanina na kinahaharap, sabi ko nga sa'yo, parang sa range ay medyo kapos ang Kapos talaga. Karibok Heroes. And kakita-kita nyo naman, kapos talaga sa laning Damang ngayon ng na. Arlot. Kaya wala po sa meta ang Arlot. At mukhang papasukin na nga siya. Cutthroat is available. Hindi nga lang nag-trigger yung kanyang air superiority. Pero nadaanan pa rin pabalik at ang makakakuha ng kill ay si Huyini. What matters is nakuha yung kill at maaga sila nakapag-punish. Flare Esports getting that early advantage is everything. No. Tapos, grabe yung delay. Pero although Kaikid is doing his best na i-retain itong last, may minion pa. Last minion. Yan yung trabaho ng yung mga ibang mga roamer dyan, kiklear yun eh. Kung ako yun, oo. Namatay itong akin na to. Magle-level 4 ako sa turtle. Pero Sa binalikan na dalawa naman! Si Pong talaga ang target dito. Another good start para dito sa Flare. At ito yung sinasabi nga natin, kapag sa pacing ay tila ba gusto talaga ng Flare ay non-stop action, di na tayo binibitin. Wow! Napakaganda at napakainit. Sakto pa. Hindi na ba mapupuksa itong init na pinapakita so far ng Flare? They got what they want. They killed Jinzu at napakadali para sa kanila ng turtle. Tsaka ngayon na-eliminate nila yung capability nga na ma-maximize sana ng early si Rick. Kasi tinan mo, after the arrow, kailangan niya muna umalis. At may ilang segundong sobrang laya lang din nila kill one. May ilang segundo pa rin sila actually dito na pwedeng bumalik sa kanilang mga linya. Another arrow wasted din na walang tatamaan. Walang tatamaan. So far, si Pong ang sobrang nasasaktan sa laban na to. Sa kanya lahat. At yung mga melee heroes, pati si Jinsu. So nararamdaman na natin yung artillery advantage na meron ng Flare. Pero hihintayin dito siguro ng Karibok ay yung team fight. All in, kagaya nito, Spirit of Destruction sa likod. Si Kaikid pa rin ang mapapaslang at si Jinsu din. Nadaanan ng kable. Worth it! Fan effect for Zanzue. What a dedication para sa Flare Esports. An early 0-5 tupi. At bukod ba doon si Kelvin, doon lang yung pupuntahan niya. Para bang pupunta at bibili lang siya dun sa may tindahan pero nagkotse pa siya. At ngayon naiiwasan niya mapana. May abyssal trap nga lang. Uy, piso! Ay, nakaligtas. Nagdalawang isip kasi kanina si Rick kung magpe-flicker siya. Available pala yung flicker. Akala niya kaya na nung trap. Pero na-late. At dahil wala nang marka, etong Moskov, hindi ganun kataas yung damage ng Soul Eater. Pumalya ang atake. So far, heroes ang nabibitin sa laban na to. Aminin, medyo kinabahan din kayo. Pero kahit di kakabahan, makaka-exit pa rin naman. Kalipad pa rin palayo with the AOG and Pong. Binalikan na naman. Pero may katuwang Jinzu. Nakuha nila yung shutdown bounty doon kay Zanzue. Kanina Kape. Sige, turo mo. Puputulin ko yung tali. Pero dito, puputulin nila yung buhay ni Korop. Ang sakit.
Hindi pwedeng walang bawi, sabi ng player. Nagpailaw naman sila dito sa may ibaba. Porob, Zanzui. Yes, may bounty itong si Zanzui pero medyo dinidelay mo yung late game. Prowess na meron ng Karibok. Pero grabe, no, for Flare Esports, hindi pa rin sobrang laking dent yung nagawa sa kanila na na-pick up nga si Zanzui. Kasi ngayon, malaya pa rin naman sila maaga makakapwesto sa Turtle. At kasabay niyan, pag-clear pa rin ang kanya mga buffs. At yung timing here for Dambo is everything. Kasi tina-timingan niya, maya-maya, mga ilang segundo may pana to, pwedeng ako pa rin yung sumalo. Pero ngayon, sasabihin na nga lang din sila. Final slash connect the two. Masakit yung damage na tinatanggap ni Dambo pero dumating na naman si Zanzui sa kanyang mga kable. Dalawa na naman ang kanyang pinahalik sa lupa. At hindi pa tinatantanan sa likuran ng Leon itong si Jinzu na zone out na ng todo ang Karibok Heroes. Kakasabi ko pa lang sa'yo na hindi masyadong nagmarka yung pick-up sa kanya. Hindi niya inindi. Wala, pinagpag lang. Nadapa lang ako tayo ulit. Okay lang. Bounce back lang. Ali bawi lang kumbaga para sa Flare Esports. At ngayon, hindi lang sign of life yung pinapakita. Mini-celeb kaya ito para sa Flare Esports pero it's too early for a celebration. Yeah. Kasi sa ngayon, tignan muna natin para sa mga items, hindi naman sobrang lobong-lobo agad. But still, there is an advantage going to the side of Flare Esports at nagre-reflect na yan slowly sa kanila mga items onto their arsenals. Especially now for Amboy, standing at a 0-0-6, nakalibro to So mas expect natin ngayon yung bawas sa CD Redact. Pero ngayon, ito na yung pag-aabuso nila sa mga members ng Heroes. Uy, nahampas si Zanzui paloob matapos mapatay si Rick. Zanzui magiging kapalit pero may shockwave, masakit! Huini against Jinzu. And here comes Kiel1. AOG naman pambawi. Sana ang problema, walang nakadikit na damage mula kay Kaikid. 4 ang nalagas sa Karibok. 4 dapat ang poprotekta na nga lang din doon. Kaso damay-damay silang 4 doon na napatumba ng Flare Esports at ngayon silang 4 kasama sa Kiel1 sa may bandang gitna ay mang-de-deny at mangungulit, papasag pa ng Torre. Walang magawa dito si Porob kung hindi hayaan na lang na unti-unting basagin ng player yung Torre nila, pati yung purple na nakawin mula doon kay Jinzu. Again, the play started from Zanzui. Grabe talaga si paring Zanzui. Kaso medyo nagkaroon ng hiccup, yung kable niya nag-buhol-buhol. Pero tingnan mo, laking bagay talaga. laking bagay. Nandun yung AOG pero late na masyado Kung nung early yun, nung nag-react sa pagkamatay ni Zanzui itong player, doon nagamit yung AOG. Malamang sa malamang may bawi sila. Oo. Pero ito yung kahinaan ng Selena. Hindi ganun kataas yung splash damage niya. Compare mo sa ibang mage like Eve. Pag Eve yun, mapoprotektahan mo, may tataboy mo yun Pero alam mo kasi ang Selena, alam mo yung gagawin niya Exactly. Parang more one directional kasi yung atake kapag may si Lina sa harap mo. And Flare Esports knows that hindi naman pwede makipag 1v4 ang Selena or 1v3. Trap. Diba? Pero Akala ko makakainin ng trap yung turtle. Ay! Pero ito Grabe pala naman! kakainin. Oy! In-order! Wala! Makakawala pa ba? Papalo up doon sila Dambo. Nandun na naman yung Spirit Destruction. Nahabol pa si Pong. The SOD, ginawang tawiran doon si Kaikid para mapatay lang si Pong. Okay. Nakatakas pa rin naman si Kai. Ang problema, talagang hindi nila mapigilan na itong si Zanzui. Mantakin mo, pagkatapos niyang retrihin yung turtle, ang layo ng kinable niya, nadikitan kagad si Pong. Tsaka parang walang nangyari. Uwi lang siya tapos clear off ng lane. Ito yung maaasahan talaga natin na pwede pag-multitask talaga ng isang Fanny. Ganyan ako mag-Fanny. Ako dati ganyan. Ganyan ba? Ngayon, magaling ako manood. Offline mode. Oo. Okay, ganyan ako mag-Fanny pag offline mode. Tsaka ngayon, para sa Flare Esports, tila ba pinapagaan nila yung ganong klase ng mga galaw. Pero mahirap yun guys especially na kung ikaw konsidera natin, ganon ka close proximity. Sabi ko nga kanina, more on melee yung pwede maging kalakasan advantage ng hero. Pero si Zanzui, wala siyang pake kung malapitan. Mantakin mo, ano pa yan Pwede siyang kontrolin dito ng mga heroes ng Karibok Heroes. Pero masyado yatang malalim. Okay May lang. mga minions na kasama at Tori na lang ang kukuhanin. Okay, pero ngayon, hindi siya masyado Nagdash na. magmamalalim. Nag-dash na. Pero nabait niya to si Jinzu, lumalim. Lumabas ng base. No. Sabi ni Zanzui. Wow. Imagine, Flare Esports, they have the luxury na gumawa ng ganong klase ng mga nakakatakot na base for Zanzui.
Kasi yung kalamangan nila ngayon is making an impact in terms of gold man yan and in terms of controlling the map. Ngayon masasabi talaga natin na Grabe. hindi Tak 50-50. muna. Grabe naman, solo na pumapasok sa tatlo. Pinasok yung tatlo doon, gawin na nating 4 at pati yung tumulong dito sa Karibok. Nakita nyo ba kung paano niya pinutol yung kable niya para lang matrigger yung kanyang air superiority at ma-burst? Etong si Porob, ganyan kataas ang kalibre ng Fanny dito ni Zanzoui. Pag eto, natapon nyo pa Flare Esports, ewan ko na lang. Ewan ko na lang talaga, pero mukhang hindi na nga nila pakakawalan yung ganong klase na advantage kasi sa ngayon, yung ibang mga members nasa plan A, secure the Lord. Plan B, of course, kaya mo, L1, pumitas ka ng isa o mag-clear off ng wave. Hindi alam ng heroes, may isang nagtatago Yeah. dito, Tupi. Isa, etong si Kielwan, actually, Di so uwi far, hindi pa kailangan, di ba, ng Oo. Flare si Kielwan kasi gamit na gamit pa rin. Paano pa Eto, pag sumama siya? Paano pa pagkasama na siya? Most of the kills na meron ng Flare dito ay galing lang sa micro ni Zanzoui and macro, hindi pa natin sila masyadong napapansin. Lalo na yan, meron na silang Lord at nakita nyo na rin sa mid lane kanina kung paano sila tayuan ng dalawang makunat na hero dito ng Flare. Nandyan yung Lucas, nandyan yung Oyabak ni Dambu. 10 minutes into the game, lamang na lamang ang Flare Esports. Aabante ang unang Lord sa laban na ito. Mga holy blessing ay magpuputukan na nga lang din ng sabay-sabay Tupi, pero sabay-sabay na nga ba sila papasok? Ayan na yung Leon, ayan na yung Kabayo, Zanzoui! si Pong na naman ang nadisgrasya. Pati si Porob nagilitan ng cutthroat, tatlo kagad ang nawawala sa Karibok. At eto na yata ang unang panalo ng Flare. Ang liwanag ay patuloy para sa Flare. They will take the game number 2 and equalizes against the team of Karibok. Finally, Flare Esports will be able to showcase their wings. Makakakuha ng unang panalo and getting that groove is finally somehow makakapagpaset na ba ng kanilang momentum towards the winning streak that they want. Hindi lang pala Freya dapat ang binabantayan dito sa Flare. Kailangan bantayan nyo rin itong Fanny na to kasi sobra yung ginawa ni Zanzoui Grabe doon. ka na. Grabe ka na mag-Fanny. Sobrang laki na. Grabe naman talaga yung mga ganong mga klase, mga moves. At sabi pa lang natin kanina, paano pa pag sumama si Kielwan? Wala, hindi kailangan. Hindi na pala sabi ni Kielwan, hindi mo ko kailangan. Sige, tower na lang ako. Tower lock na lang. And for Karibok, sobra talagang Grabe, no? na-outplay sila doon. Again, another Selena na hindi gumana. At very tricky kasi talaga, especially nurse pick nila. And that gave Flare Esports the chance na ma-counter rin agad into their picks. But of course, Flare Esports got their first point as they won that game 2. Laban na nga lang din dito. Hey, hindi rin naman biro ang Heroes, ang Karibok Heroes. Sobra lakas diba nung game 1 at saka nung Yeah. laban nila against the NCB. Sa tingin ko, ang nangyari talaga is sa draft. Draft talaga. Doon medyo nag-shuffle etong koponan ng Team Karibok Heroes. First is the first pick Selena, hindi talaga gumana. And siguro dahil pinik nila yung Selena, more on overflowing, yung confidence na is, Sumobra. nag-overflow. Nadala sa And draft natin yung nadala saya sa draft. nila. Akala nila, mainit tayo hanggang Selena, mainit tayo, pero Medyo nawalay doon ang first pick Selena. But instead, alamin din natin kung anong pangabang mga nakita, insights ng ating analyst for this round. Curty, ikaw na muna. Gusto ko lamang magbigay saludo para sa Fanny ni Zanzoui. Napakatindi ng performance na pinakita ng Flare Esports, taking their very first win para sa MDL Philippines Season 5. Ako si Curty at ating pag-usapan kung paano nila na-maximize yung ganoong klaseng kadominanting performance against Karibok Heroes na kung saan parang nung Game 1 tikit yung laban pero ngayon denominate ng Flare Esports. Sino nga ba ang ating Maya MVP of the game? Feeling ko naman alam nyo na. Walang iba. Hindi yan si Kyrie Hindi yan si Kyrie, kundi siya si Zanzoui. Having 925 KDA para sa kanyang Fanny. Oo, namatay siya. Pero siya yung nagbibigay talaga ng paraan para sa mga tropa. At ayun na nga, tinalikuran tayo ni Kuya Zanzoui.
What a Sigma mula sa kanya dito. Bang! Ang dami namang ang daming performance. And I love the audience participation mula, of course, sa Flare Esports. Kung paanong sinuportahan din naman talaga nila yung Fanny dito ni Sanzui. Yung pinaka mati-take note natin dito is that na-maximize kasi nila yung early game potential ng isang Fanny. They know na mahihirapan yung Arlot sa early game, lalong-lalo na nung level 1 pa lang siya. So doon agad nag-rotate yung Fanny ni Sanzui. And then, nung nakakuha siya ng maraming kills, mas nakakuha siya ng confidence pumasok sa mga teamfights. And now, for Karibok Heroes, there are moments na nakikita nating napipigilan yung Fanny ni Sanzui. But taking note, hindi lang naman si Sanzui yung kalaban nila. Diba? Ang dami pa ditong pang free hit damage dealers. Nandyan si Kielwan, nandyan si Amboy, and definitely hindi din maabot yung dalawang yon mula dito sa Flare Esports. Karibok Heroes, definitely medyo naging off yung kanilang drafting, especially for taking the first pick, Selena. Walang pampigil doon sa Fanny, walang pampigil doon sa mga pang frontline dito ng Flare Esports. Yep, they have Porob, they have the carry, pero kung papansinin natin, hindi nakapag-online yung carry dito ni Porob kasi hindi enough yung frontliners nila para pigilan o para gwardyahan siya at maging safe against a Flare Esports. Looking at Sanzui's item, ganoon siya kalamang. First build, Blade of Heptasis, kasi nga naman alam na alam niyang lamang siya. For a Fanny na medyo madedelay sa early game, mas magta-transition siya sa tanky items. But because of the early game dominance na nakuha dito ng Flare Esports, hindi nagdalawang isip si Sanzui na kumuha ng attack damage. At kung papansinin din natin dito, si Kielwan, his team fight participation 36% lang. Sabi nga ng mga casters, hindi na kinailangan pa si Kielwan. Pero kung magkakaroon man ng team fight, 5v5 team fight, for sure, malaking bagay na yung mapaprovide ni Kielwan. Sadyang nakapag-snowball lang din talaga si Sanzui. Kaya siya ang magiging rich guy dito and even the ace for this one. Kasi ang pinaka nakakatakot sa Fanny ni Sanzui, hindi siya yung taga-clean up Fanny. Siya mismo ang gumagawa ng play para sa koponan niya. And with that, kitang-kita natin nakuha ng Flare Esports ang kanilang very first win of the season. Karibok Heroes, definitely nagkaroon lang sila ng konting paghihirap din talaga because of their composition, pero meron pa naman silang tsansang bumawi. Now na nakita na natin ang lakas ng Flare Esports at nakita na nating kailangan irespeto yung Fanny, ano pa kaya yung mga abangan natin sa kanila for the next days. Pero feeling ko marami pang sasabihin ng ating mga casters, kaya ibabato na muna natin to sa kanila. At Ina and Tope, kayo na muna. May point kasi yung kay Kielwan, sabi nga natin, paano pag sumama pa? Wala pa. Diba? Ang aga na nga lang din nung naging resulta doon sa game number 2. Pero ito muna ang resulta ng ating boto para sa Manila. 49% para sa Flare Esports at 51% para sa Karibok Heroes. Medyo, naiba naman ng konti. Oo. Pero, yung game number 2 kasi na naging deciding factor for Flare Esports, na nakuha pa rin nila. Muntik na mag 50-50, sayang. At sino yung nananalo sa match poll, sila yung natatalo sa laban. Tsaka, Parang yan yung nagiging trend magmula kanina. hirap na hirap din talaga tayo, no? Another all-one na naman na ang naging palitan doon. This is what we're expecting talaga, Tope, and I'm happy na nakikita at na-exceed nila yung expectations natin, especially si Sanzui na nag-funny. Ang daming biglang nagsabi sa comment section, hala, ba't pinag-funny nyo yan? Hala, ba't binigay niyo yung funny? Oo. So those kind of reaction talaga yung natutuwa ko na nakikita sa community natin. Mamaw pala talaga eh. Diba? And yun nga, na-realize na rin nila, yung laban na yun is parang yun yung panggising sa player na nasa MDL na tayo, wala na tayo sa amateur. Oo. So,